Ay, labas na ako. Kain daw kami sa labas. Hindi ko alam kung saan kami kakain. Yun. Hintay lang nila ako. Sandali. Ito na, sabi niya. Napuno na ako this time. Ayaw ko nang patawarin ng asawa ko. Sobrang dami niyang ginawang masakit sa akin. Emotionally, sobrang dami na niyang ginawang masakit sa akin. Emotionally, provider siya. Basic needs, bills, pero wala akong alam sa sweldo niya. Nagtatrabaho siya sa isa sa malaking kumpanya dito sa Pinas. 21 years na siya doon. Hindi niya ako binibigyan miski magkano sa sahod niya. As in, kasi katwiran, ano pa daw bibigay niya sa akin? Bayad ang bills at mga needs. Mga needs ng dogs. And then, nilayasan ko na siya dahil doon, pero bumalik ako. Bumalik rin ako after 2 weeks dahil yung nanay niya nagchat sa akin na di raw kumakain yung fur baby ko at wala daw nag-aalaga. May sarili kaming house, binili niya bago kami ikasal. Pero kahit bumalik ako, ganun pa rin, di pa rin ako included sa pera niya. Pero sinabihan niya ako na pwede ako bumili ng gusto ko basta ilista ko lang daw, ginagawa ko naman. Pero ang dami niyang sinasabi, lagi pag order o bibili ako para sa sarili ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin pakiramdam ko, katulong lang ako. Kaya ngayon, nag-work ako as ESL, pero part-time lang dahil hindi ko kaya mag-full-time, sobrang dami kong gawaing bahay. Mag-asikaso ng food at uniform niya araw-araw, mini-make sure ko, malinis palagi ang bahay kahit madami kaming dogs. Pareho namin desisyon mag-alaga ng mga dogs, mga aspin yung iba pulot namin. Pero sobra na siya, naipon na lahat ng pangmamaliit at gusto niya pag nag-sorry siya, okay na kami agad. Naranasan ko, pababain niya ako ng sasakyan dahil uminit ulo niya kasi di ko nasunod yung gusto niya, ipabili sa bakery. Pinababaan niya ako ng sasakyan, di pa ako pamilyar sa lugar kasi kakalipat pa lang namin nun. Tapos wala akong pera nun at CP, naglakad ako pa uwi, buti natandaan ko daan pa uwi. Pag nagmumall kami, nauuna siya lagi tapos laging siya lang yung may binibili pag magpapadaan kami sa Watson o sa women's section. Iniiwas niya ako. Lagi akong umiiyak sa mall kasi mabilis suminit ulo niya. Tapos, iniiwan niya ako. Lumalayo siya. Knowing na alam niyang mahihirapan ako umuwi ng mag-isa. Pero aamuhin niya rin ako. Sobrang sakit ng ganun. Na laruin niya ang feelings ko pero pinapalampas ko. May isang beses na kakain kami sa karinderya. 2 kanto mula sa amin. Hindi ko nalubog masyado sa baso na may tubig yung kutsara at tinidor. Pinagsisigawan niya ako na ang tanga ko daw, wala daw akong isip, rinig na rinig yun ang lahat ng customer sa karinderya. Kaya sinagot ko siya, sabi ko sa iba, mabait ka sa mga tropa mo, mabait ka sa akin, hindi. Pero yan lang sasabihin mo ko ng tanga? Nagalit siya, daming sinabi, kaya nag-walk out na ako nun. Umuwi ako, di ko alam, sumunod siya. Papasok na ako ng gate nun. Sabi niya, huwag kang papasok. Wala kang karapatan dito. Wala kang kukunin dito. Kahit mamatay ka, wala akong paki sa'yo. Mukha akong tanga nun sa labas ng bahay. Pinipigil kong huwag umiyak kasi ayoko makita ng kapitbahay. Buti dumaan yung pinsan ko. Sumama muna ako sa kanila. Meron pang nagpunta kami sa Tagaytay noon. Nagtanong siya, saan ko gusto kumain? Sa isang fine dining kami kumain. Tapos ang lakas ng boses niya. Sabi niya, di ka dapat dinadala dito. Pang tapsilog ka lang. Oh my God. Grabe ang emotional ang verbal abuse nito ha. Madami pang ganong pangyayari. Tinis ko yun. Last, naglanders kami, nagaya siya. Akala ko mamimili kami kasi miski konti. Kaya sabi ko, bibili. Biglang sumigaw siya. Sabi niya, dito ka mamimili? Ang mahal-mahal dito. Meron naman dali sa atin. Never naman ako nag-demand ang mga mahal sa kanya. Siya naman patay nagaya doon. Gusto niya lang pala doon mag-picture at kumain. Grabe, iyak ko nun sa landers. Tapos nagalit siya. Ba't ako umiiyak? Ay, grabe. Grabe to. Alam mo, ko sa'yo, ang tindi mo rin eh. Ano yan? Grabe yung verbal abuse, be. 21 years, ang sinayang mo, 21 pala yung nakalagay dito eh. 21 years siyang nagtiis. Grabe. A girl, hindi ko matitiis yung mga ganyang pangyayari. Diyos ko, iwanan ko talaga yun. Bahala ka sa buhay mo. Kung gagawin mo lamang akong verbal abuse mo at saka financial abuse mo, ay putang giba, iwanan ko yan. Magtatrabaho ako. Kung ako sa iyo, ito namang si ate, talagang natiis yan, hindi siya nagtrabaho din eh. Ano mo din eh,
Alam mo na nga, ang hirap ng buhay mo, hinayaan mo pang hindi ka magtrabaho. Ngayon lang siya nagtrabaho pala, tapos hindi rin daw niya kinaya kasi sobrang dami daw niyang trabaho sa bahay. Pag may gusto, talagang may paraan, sabi ko sa inyo, okay? Hindi yung dahil wala mag-aalaga ng mga far baby mo. Tsaka ginusto niya yan, no? Tsaka ginawa kanyang maid, hindi ka pa niya binibigyan ng sahod. Ay, Diyos ko po, ang dami mong nasayang na pagkakataon, sis. Ang dami mong pinalagpas sa mga pagkakataon. Yung years ng kabataan mo, yung nasayang dyan sa lalaking yan. Diyos ko, dapat talaga yung mga ganyang lalaki. Wala ka, alam mo, yung mga ganyan na, tuturuan ko kayo girls, na makita nyo yung mga red flag sa buhay nyo, okay? Yang ganyan, ibig sabihin, wala kang future dyan pagdating ng panahon. Tapos kung ituring ka niya na katulong, Diyos ko Lord, nagtrabaho ka na lang sana ng katulong, mayroon ka pang sahod, sabi ko sa iyo girl. Yun. Pero diyan wala, pagtanda mo nga kakawawa ka kasi kinakawawa ka na nga ngayon, kakawawain pa rin ka pa rin yan hanggang sa ikaw ay tumanda na. Kaya dapat talo mong pag-isipan na ayusin ang buhay mo. Ngayon, nakikita niya na yun, yung mga, anong tawag dito, yung mga red flags. Kasi, ganyan, ito na yung processing niya sa sarili niya. Medyo mabagal yung process, umabot ng 20 years, pero, ewan, ganun siguro talaga siya mag-process. So, ngayon, nakikita mo na yan, nakikita mo na yung mga hindi magandang katangian niya magandang pagkatao niya. It's time for you na gumawa ng action, okay? Nagawin, na ayusin, kontrolin ang buhay mo, iangat mo, pagandahin mo, okay? At lumayo ka sa mga taong ganyan kasi ikaw ang ma-drain, okay? Dahil masyado kanyang minamaliit, nawala na yung pagkatao mo sa kanya. Ay naku, sabi ko sa iyo. Kaya mas maganda Diyos, iwanan mo na lang at magporsige ka sa sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo, pagandahin mo yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mong improvement, sa sarili mong development, okay? Magtrabaho ka pa rin, mag-ipon ka, ihanda mo yung future mo, ihanda mo yung mga pangangailangan mo sa buhay mo. Kung wala kang sarili mong bahay, yun ang pagpunuan mo ng pansin, magpundar ka ng sarili mong bahay. Okay? Ay, grabe. Ito yung sinasabi ko sa mga babae, okay? Pag wala kayong makitang future sa mga asawa ninyo, sa mga karelasyon ninyo, please, gumawa na kayo ng paraan para ialis ang sarili nyo sa ganyang sitwasyon. Kasi sabi ko sa inyo, hindi magbabago yan. Tamo sa ate, 21 years na pala siyang ginagano ng asawa niya. Nagbago ba? Hindi. Hindi magbabago yan. Diyos ko po. Tapos, ang tawag dito, pwede niya daw bilhin yung mga gusto niya, pero ililista pa. Ay, Diyos ko, maid ka talaga niya. Grabe, maid na walang sahod, girl. Maid na walang sahod, alipin ka niya na walang sahod. Ganun. Ay, naku, sana matauhan tong sa ate. Matauhan ka na, no? Diyos ko, nasan ba tong sa ate? At mag-usap tayo, okay? Sermonan kita. Para hindi ka, para na lalo ka natatauhan sa buhay mo. Bata ka pa, mag-focus ka sa sarili mo. Yung mga far baby mo, ay, iwanan mo yan sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Kumuha ka ng sarili mong far baby. Or kunin mo yung mga aso, dalhin mo sa iyo. Kaya lang sabi mo, hindi ka daw sabi mo? Hindi ka makapagtrabaho, girl. Kailangan mo magkaroon ng multitasking skills, okay? Kasi, kung doon mo lang i-focus ang sarili mo sa mga aso, wala ka talaga mangyayari sa buhay mo, okay? Kailangan ay marunong ka mag-multitask. Kailangan ay alam mo kung paano mo i-multitask yung buhay mo, okay? So, yeah, yun ang may i-suggest ko sa iyo. Hanggang dito na lang dahil ako ay papasok na sa trabaho. Alright, hanggang sa muli, bye!